magiging resulta niyan ay ang mawawalan ay ang sambay ng Pilipino sapagkat yung trabaho nila hindi nila ginagawa. Yung mga kailangang batas na ipasa, hindi nila mapagdebatihan kasi nga nag-aaway-aaway sila. Hindi sila magkasundo-sundo. Ang sinasabi po natin, nakakaaliw. At the same time, nakayayamot na makinig ka, mabasa mo ang mga pagsusuri, mga komentaryo ng iba't ibang mga abogado, mga justices pa yan, mga dekano pa di umano yan. Pero, iisa lang naman ang binabasa ng mga yan, pati ng inyong lingkod. Iisa lang. Iisa lang naman ang saligang mata. Iisa lang naman yung particular na provision ang pinagbabasehan ng mga opinion nila. Pati yung rules of the Senate, iisa rin. Pati yung kasong palagi nilang sinasite, yung Avellino versus Cuenco, iisa rin. Pero pagpapakinggan mo sila, iba ang resulta. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi nila makita yung simpleng lingwahe ng saligang batas. Yan ang mga sumusuporta dun sa sinasabi nilang ang dapat na bilang ng boboto sa mga opisyalis ng Senado ay palagi nilang tinutukoy yung Avellino versus Cuenco. Sapagkat doon daw sa kasong yan, pwede daw yung 12. Ibig sabihin, hindi na 13. Kasi sa ngayon doon daw sa desisyon na yun, yung tinuturo nila yung desisyon, dahil daw wala yung isang senador nasa abroad at yung isa naman ay nasa ospital. Yung sa ospital daw pwedeng bilangin. Pero yung nasa abroad, hindi. Kasi daw, hindi naman daw mapapatawag yon o mapaparesto kasi nasa labas ng bansa. Since wala raw sa coercive jurisdiction, yung threshold na 13, bababa daw yun kasi hindi na magiging 24. -1 na kasi nasa abroad. Kaya 23 na lang. Kaya dapat daw, yung 12. Yun daw ang sabi Yun daw ang sabi ng Avellino versus Cuenco. Mamaya na natin sabihin kung bakit maling-mali ang basa ninyo dyan sa lingwahe ng saligang batas. At mali din ang basa ninyo doon sa Avellino versus Cuenco. Ito ang sinasabi natin. Kung bakit mali ang basa ng mga kumakampi o sinusuportahan ang posisyon ng grupo ng Gatchalian. Kasi gaya ng sinabi na natin, malinaw ang lingwahe, ang mga kataga o mga salita na nakatakda o nakasulat dyan sa saligang batas. Alam po ninyo, sa larangan ng batas, in the field of law, merong mga prinsipyo kung paano mo babasahin ang isang batas. Sinasabi na kung klaro, maliwanag, ordinaryo ang ginamit na lingwahe, yun ang i-apply mo, yun ang gamitin mo. Huwag ka nang maglagay ng kung ano-ano pa. Huwag mo nang baguhin ang meaning. Gagawin mo lang yon kung malabo ang lingwaheng ginamit. Kung itong katagang ginamit, word or salita, is subject to many interpretations. Kaya kinakailangan, hanapin mo, suriin mo yung naging debate sa deliberation sa pagguhit ng saligang batas. Kung ano ba talaga ang intensyon. Hahanapin mo kayo ng intensyon. Ano ba talagang ibig sabihin itong katagang ito? Batay dun sa mga diskusyon nila. Yun ang regla. Pag maliwanag, simple, huwag ka nang mag-interpret, huwag ka nang kung ano pang gagawin mo. So tingnan po natin ngayon. Maliwanag ba ang nakalagay sa saligang batas?
napakaliwanag ko. Ang sinasabi doon, para ihalal mo ang presidente ng Senado, kailangan kunin mo ang mayoriya ng 24. Kasi ng Senado, ilan ba ang miyembro ng Senado? 24. So, ilan ba ang mayoriya nun? Di ang mayoriya nun, i-divide mo by 2. Kakatiin mo para makuha mo yung mas nakalalamang na bilang. So, pag dinivide mo by 2 yun, di magiging 12-12. Para masira mo yung pagkatabla nilang dalawa, kukuha ka ngayon ng isang boto. So, magiging 13. Yun ang majority tinatawag. Yun ang tinatawag na may quorum ka. Pwede ka nang maghalal. Ang problema, binabago ho nila. Ginagamit nila yung dun sa Abilino versus Cuenco na since sabi ro ng Korte Suprema doon, wala yung isa, nasa abroad. Wala sa under coercive jurisdiction. Bakit daw sinasabi nilang wala sa coercive jurisdiction? Kasi ang regla ho dyan sa Senado, pag absent ka, kahit nandiyan ka sa loob ng Senado pero wala ka doon sa session, pwede kang ipatawag. Kung ayaw mo, paparesto ka para magkaroon ng quorum doon. Since hindi naman daw nila pwedeng patawagin yung nasa abroad. Kaya, ibababa natin yung threshold. Gagawin na lang natin ng 23. Kaya, ang majority doon magiging 12. Yun ang sinasabi nila. Kaya ginagamit nila ngayon yun. Lalong-lalo na dahil wala daw si Bato. Pero nandito si Bato. Dahil wala naman silang sinasabing nasa abroad Wala namang ebidensya na lumipad. Nasa Pilipinas pa. Sinasabi nila, nakakulong naman si pero hindi naman sa Pilipinas. So hindi mag-a-apply yung sinasabi lang, wala tayong coercive jurisdiction. Okay, ganito yan. Bakit mali ang invocation ng paggamit ng Abilino versus Cuenco? Kasi sinasabi nila, yun ang sabi ng Abilino versus Cuenco. Pwede 12. Ang problema sa inyo, hindi nyo binabasa ng gusto. Napapagkamalan ninyo kasi yung decision ho doon, 6 justices in favor of dismissing the petition of Sergio. 6, 4 ang hindi. Isa ang absent. Kaya abstain. Ano ba yung 6? Hindi, yung 6 na boto, yun ang napagkakamalan nila, Carlo. Hindi yon desisyon na pwede ang 12. Yung 6 na boto, yun ang desisyon na hindi sila makikialam doon sa botohan sa paghalal ng presidente. Kasi sinasabi nung 6, wala tayong jurisdiction dyan. Kaya dismiss na lang natin to. Yung 4 sabi, hindi, meron tayong jurisdiction dyan. Dahil nagkakagulo sila pwede tayong pumasok. Yun ang decision 642 to dismiss because kaya tinawag na landmark yan kasi tungkol yan sa political question. Pag political question, hindi sila makikialam. Madalit sabi, hayaan nila yung nagkakaaway-away internal ninyo yan. Hindi kami makikialam dyan. Hindi ho yun ang desisyon na pinag-uusapan yung quorum. Ano ba ang nangyari doon sa quorum na pinag-uusapan? Ito. 4 ho. Yung doon sa 6, hindi ba yung 6, pinadidismiss, wala silang jurisdiction. Pero yung 4, tinalakay nila kasi yung 2 doon, ayaw nilang talakay. Sabi niya, ba't pa namin tatalakay ng quorum? Wala kang jurisdiction Pero yung 4, hindi. Tatalakayan natin yan. Ang sabi ng 4 doon sa 6, kailangan 12. Kasi wala yung isa nasa Amerika. Yung isa may sakit. Pero okay lang yung may sakit dahil na may jurisdiction pa yung Senado road, may coercive jurisdiction. Pero yung nasa labas ng bansa, since wala siya, di ang bilang mo ngayon, 23 na senador na lamang.
Sabi ho nung apat. Kaya, pwede yung 12 na quorum. Hindi na 13. Kasi hindi na 24, hindi na nila binilang yung nasa abroad. Yun ho ang desisyon ng apat dun sa 6. Pero yung apat sa kabila, na sinasabi nga, may jurisdiction tayo, maliban pa dun sa may jurisdiction, ang apat o ang hukuman, tinalakay din yun nila ang quorum. Sabi nila, hindi, mali yan. Maliwanag naman ng saligang batas, 12 24 ang senador. Kaya ang majority, 13 ang quorum. Hindi na dapat na gamitan pa ng mga malalim na pag-aanalisa kasi maliwanag ang saligang batas. Sa madali sabi, Carlo, nakita mo kung bakit sila nagkamali. Napagkakamali nila yung 642 na yun ang desisyon doon sa quorum. Hindi. Yung 642, yun ang desisyon doon sa whether they will assume jurisdiction or not. Kaya hindi nila pwedeng gamitin yung kasong yan. Kasi doon sa question na may quorum ba o wala, 12 ba o 13, hati ho sila. So kung hati ang boto, 4 against 4, di walang ruling, di ba? Table. So bakit mo ginagamit? Mali ang basa nyo. Ngayon, para ho mapatunayan natin na mali ang basa nila, kinote ko ngayon yung isang portion ng desisyon na maliwanag na sinasabi ng Chief Justice Moran. Sabi niya, ano ba sitwasyon natin ngayon? Sabi niya, yung dalawa, sabi nila walang jurisdiction. Kaya hindi sila nagboto. Pero yung 4, sinabi, tinalakay yung quorum. Sabi nila, hindi, pwedeng 12 kasi wala yung isa. Kaya naging 23 na lang. Yun ang sabi ng 4. Pero yung 4 sabi, hindi, meron tayo. Kaya, anong sitwasyon ngayon? Sabi ni Chief Justice Moran. Madalit sabi, hindi na resolve. So, hindi mo masasabi na yung pag-upo ng Cuenco na parang si Cayetano ngayon, illegal. Kasi nga hindi na resolve niya with finality kasi tabla. Hindi po pwedeng gamitin. Kaya sabi nga ni Chief Justice Moran, ang problema ngayon niya, sabi niya, pag tinuloy ninyo ang liderato nung pumalit kay Abilino, kasi si Abilino yung pinalitan dahil meron kayong question sa legalidad ng pag-takeover, maapektuhan yung mga resolution, mga batas na pinasa nyo. Kasi kung ideklara na illegal pala yun, hindi illegal din lahat ng mga ginawa nyo. Kaya sabi niya, ang mukhay ko, ayusin nyo. Kumuha kayo ng talagang majority. At pag nakagawa na kayo ng 13, di sabihin nyo na lahat ng mga ginawa nung nakaraan ay ina-adapt na namin para mawala na yung question sa legalidad ng mga ginawa nung sasabing mali ang kanilang ginawa. Yun ho ang Cuenco Abilino versus Cuenco. Problema, pati mga mayroon pa nagmamalaki dyan, dekano raw siya. Yung isa naman, justice. Yung isa naman, dating Senate President. Ang mga basa ninyo ang nangyayari tuloy, either mali ang basa o intindi nyo, o nagiging partidista kayo. Kaya ganyan ang mga interpretasyon nyo. Kaliwa-liwanag ng saligang batas.